Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Yahweh, aking mahal, ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa isang buong linggo, Panginoon. Maraming salamat dahil kami ay iyong dinako sa iyong bahay-sambahan ngayong umaga. Panginoon, ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng mensahe ngayong umaga. At dinadalangin din namin, Panginoon, na nawa ang iyong banal na spirito ang manguna sa bawat magsisipagganap sa aming liturgy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pagpapala at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay aming binabalik sa iyong pangalan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa tawag sa pagsisisi, dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, lingapin mo ako sa aking pagdaing, o huwag sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, may akda ng buhay at ng sanglilikha. Inaalay po namin sa inyo ang aming pagpupuri dahil sa kaloob mong buhay. Linisin mo po kami at tulungang maging karapat-dapat sa aming pagharap sa inyong kadakilaan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, na sa tuwing kami dumudulog sa inyo ay makita mo po ang aming mga kabanalan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan upang kami maging karapat-dapat sa inyong kaluwalhatian.
sa makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nagbuwis ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasain ninyo ang ani ng inyong lupain. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagpapatawad at pinatawad po tayo sa ating mga pagkakasala. For saving my soul, thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Good morning po. Patuloy po tayo na magbatian at magbigay ng kapayapaan sa bawat isa habang tayo ay nakaupo dahil may pandemic pa rin. And welcome po natin si kapatid na Jennifer Tinal from Mississippi, Bohol. Magandang umaga po. We hope and we pray na patuloy po namin kayong makasama every Sunday sa ating pananambahan. So tayo po ay umawit. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa mga balita at malasakit ng ating simbahan, makita po natin ang ating mga participants next week. Ang ating pong speaker ay ang ating mahal na Pastor Jack Burayag at ang ating liturgist ay si Sister Winley Peña Flor. And ito po ang ating weekly report last week. And then, for morning devotion po, patuloy po ang paanyaya ng ating pastor. Wala pong service or Saturday devotion on Saturday dahil po ito ay Holy Week. Ito po yung mga activities natin next week. Wala po tayong midweek sa April 13 to give way for the Holy Week. And yung Monday, Thursday po, ito po ay 6 p.m. Good Friday service, 9 a.m. And for Easter Sunday service, ito po ay 5 a.m. And afterwards po ng ating service is yung baptism po natin for this year. And for additional announcement po ng ating council for Easter Sunday service, please bring your own utensils po sa activity natin after the baptism. That includes po yung ating plates, sariling baso, sariling tubig, dahil po may pandemic pa rin, so wag po muna tayong mag-share ng mga gamit. And for our speakers po on our 7 last words on Good Friday, please refer po dun sa ating announcement, and I think ipopost din po ito sa bulletin para sa reference ng bawat speaker. And ang ating pong liturgist on Monday, Thursday ay si Sister Karen Coligado, while on Good Friday, si Elder Wawi Ramos po. And patuloy din po yung announcement ng council. No? Kung gusto niyo pong mag-donate ng flowers for our altar, kindly approach Sister Chonalyn or Sister Lori Edrosa po. Kung wala na pong additional na announcement, tayo po ay dadako sa ating praise and worship na pangungunahan ni Sister Lisa Ramos. Isang magandang maulang umaga po sa inyong lahat.
Yan, nakapagkape tayo at na 3-in-1 po ba yan o barako? Yan. Tita Choli, barako. Batanggenya ka ba, Tita Choli? Anyway, batiin niyo naman po yung inyong katabi. Hello? How are you? Yan. Kamustahin? Tignan that meron tayong mga bagong kasama. I-welcome din natin sila. Yon. So ngayong umaga, let me just refresh everyone, no? Holy Week na. Andiyan na po yung schedule natin ng Holy Week. Di po ba pagka Holy Week, we reminisce and we remember bakit po pinadala ang Panginoong Diyos sa lupa? Alam niya po ba kung bakit? It is because of you and me. The Lord Jesus died on the cross for us. Tama po? So let's remember how the Lord really loves us so much. Sobrang laki ng pagmamahal niya sa bawat isa sa atin na ang mga pagkakataon pong ganito ay dapat ibigay natin sa Panginoon ang papuri at pasasalamat. Tama po? So let's be ready this morning to sing songs of praises and of worship to our only God. Amen. Gamitin natin ating mga kamay. Yan ang isa sa mga purpose po niyan para pumalakpak sa ating Panginoon. Let's lift up the holy name of our Lord. All together we sing. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. All together. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my dead babe. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Let's declare this song to the Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my dead babe. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my dead babe. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Para sa Panginoon. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my dead babe. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. At ngayon, ihanda mga puso, ibigay ang pasasalamat sa ating Panginoon. Asa na ating lyrics? Hindi ko kabisado. It's to the Lord, our God and King. Hindi ko po kayo marinig. For He is good, He is above all things. Forever. Sing praise, oh, sing praise. Yes, love endures forever.
for the life that's been reborn. Love endures forever. Sing praise, oh, let's all sing praise. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. and by the grace of God we will carry on. Forever. Sing praise, oh child of God, sing praise, sing praise, that's all. Sing praise, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us forever. Forever God is faithful, oh Lord. Forever God is with us forever. From the rising to the setting sun. I think the Lord did not hear you. Of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, oh children of God, sing praise, sing praise, that's all. Sing praise, forever God is, declare the song of the Lord. God is strong. Forever God is with us forever. Forever God is faithful. Forever strong. God is With us. forever. One more time. Give him best praises. Forever God is faithful. You are strong. God is with us forever. 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 Oh Lord. Forever. Forever. You are forever. Our God. Our King. Our Savior. Our Lord. Thank you so much, Father. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa aking buhay na ibinigay mo sa aking Panginoon. I am here right now, this morning, standing in front of you, Lord, because I will give glory, I will give honor, and I will give praise only just to you, Lord. Ang lahat ng aming nararanasan, ibinibigay mo sa amin, pagkain na aming kinakain sa araw-araw, these are from you, Lord. Aming trabaho, Panginoon, sa isang iglap, maaari mong kunin sa amin ito. But we are offering ourselves to you, Father, that as Christians, we will be a blessing in our workplace. Sa aming church, Panginoon, we offer also ourselves unto you, O God. We would like to be a blessing to each and every member and even our visitors. We'd like to be a blessing to them. Makita ka nila sa amin, Panginoon. And we ask you, Lord, na lagi mong ipaalala sa amin
na ikaw ang dapat makita sa buhay namin, hindi ang aming mga sarili. We humbly bow before you, Lord. We offer to you this Sunday service, ourselves, just to give you glory, honor, and praise. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Muli nating ulitin mula sa umpisa. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our, sing with me, how great are you, oh God. I will see how great, how great is our God. You reign and stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and how great is our, sing with me, you are great, oh God. How great is our God. All together we sing church. And how great is our God. Sing to the Lord in your praises. Oh yes, Lord. How great are you, Lord? We sing as one church. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, and now we will sing, Lord, is how great
You are God to each one of us. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, how great are you, Lord, and how great is our God. Sing with me, how great is our God. How great is our God. How great are you, Lord, and how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, let's see how great is our God. Yes, Lord. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing it one more time to the Lord. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. To you be the honor, the glory, to the King of Kings, and to our Lord of Lords. In every child of God we declare and say, Amen. Amen. Patuloy po tayong dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, ang iyo pong mga anak, ang mga tupa mo po, O Diyos, ay nagtipon ngayon sa kawang ito, Panginoon, ng iyong iglesia. Upang kami, Panginoon, ay sama-sama po na ikaw ay aming sambahin at purihin sa umagang ito. Panginoon, unang-una po, pakilinis niyo po ang aming buong pagkatao, ang aming puso, ang aming isipan. Kung may nakikita ka pa po sa aming mga karumihan na sa aming puso naninirahan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang kapatawaran, Panginoon, ay patuloy mo pong igawad sa bawat isa. Upang ang aming pagdulog, pananalangin at paglapit sa inyo, O Diyos, ay magkaroon po ng kabuluhan sapagkat nilinis niyo na po kami sapagkat ikaw, Panginoon, na aming sinasamba ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at isang Diyos na malinis. Panginoon, salamat po sa buong isang linggo na amin pong ginamit ang bawat araw at oras, O Diyos, na binigay mo po sa amin ng may kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa mga pera na ginastos namin, sa amin pong mga pinuntahang lugar. Iniiwi mo po kami sa aming tahanan kasama ang aming buong pamilya at mahal sa buhay ng ligtas at pinagpala sa amin pong mga lugar na pinuntahan. Salamat po sa aming hanap buhay. Salamat po sa mga negosyo. Salamat po sa lahat po ng aming activity sa loob po ng isang linggo kung saan, O Diyos, naniniwala po kami. Kung kami lang ang magtitiwala sa aming sarili ay wala po kaming magagawa. Kaya, Panginoon, salamat po. Napakabuti mo, O Diyos, tunay po ang iyong pagpapalat biyaya ay patuloy po naming
nararanasan at natatanggap mula sa iyo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa binubuo ng simbahang ito simula po sa konsilyo, sa bawat organisasyon ng simbahang ito, sa bawat miyembro na patuloy pong sumusuporta sa gawain ng paglilingkod. Salamat po. Nilalapit ko sa iyo, Panginoon, aming Diyos na nasa langit, ang bawat ministeryo ng simbahang ito. Ginagawa po namin, Panginoon, hindi lang po sa aming sariling pakinabang, kundi makita namin at maramdaman namin, O Diyos, ng aming pong mga ginagawa ito na pananabahan sa iyo ay mabigyan po namin kayo ng parangal, kaluwalhatian, pagsamba at nagpupuri po namin sa pamamagitan po ng aming ministeryo ng paglilingkod ang iyong banal at dakilang pangalan. Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyo ng buong iglesyang ito, ang bawat kapatiran ng buong iglesia ng United Church of Christ in the Philippines. Panginoon, ang bawat obispo, bawat conference ministers, bawat pastor, bawat manggagawa ng simbahan at bawat miyembro ng UCCP na ito, O Diyos, ang iyo pong pagpapala ay patuloy mo pong igawad, maawa, pakinggan, samahan, pagpalain niyo po ang binubuo ng iglesyang ito ng United Church of Christ in the Philippines. Kasama po ng buong kapatiran ng lahat ng iba't ibang denominasyon sa buong Pilipinas o sa buong mundong sabay-sabay na ngayong araw ng linggo, O Diyos, ay nananalangin, sumasamba, lumalapit at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ang iyo pong kabanalan, ang patuloy po, O Diyos, na maramdaman ng iyong mga anak na sabay-sabay na nagpupuri at ang Panginoon, ang karangalan ay maibigay po namin sa iyong kadakilaan, O Diyos, sa umagang ito. Panginoon, ang binubuo po, O Diyos, ng amin pong gobyerno ay patuloy po namin nilalapit sa iyo. Sa parating po na pagpili ng iyong mga anak upang iupo kasunod na mga ngasiwa at mamumuno ng bayang Pilipinas. Pakibuksan niyo po, Panginoon, ang puso namin. Pakibuksan niyo po, O Diyos, ang aming isipan, ang aming buong pagkatao, upang kami, Panginoon, ay gamitin mo bilang pipili ng susunod na pinakamataas na posisyong mga ngasiwa sa bayang pinili mo, ang bayang Pilipinas na ito, O Diyos. Hindi namin, Panginoon, alam kung sino ang totoo at tunay na may maayos at magandang programang pakikinabangan ng iyong mga anak. Panginoon, naniniwala po kami, O Diyos, na kaya mo pong baguhin ang bawat kandidatong tumatakbong pagkapresidente ng Pilipinas na ito. Gagamitin mo po sila ayon po sa kanila pong ugali, sa kanila pong mga programa, sa pakikinabangan at concern, Panginoon, sa bayang Pilipinas na ito, higit sa mga anak mo, O Diyos, na ngayon ay sama-samang sumasamba at tumatawag sa iyong banal na pangalan. Kaya, Panginoon, muli po, inilalapit po namin sa inyo ang darating na eleksyon sa Mayo 9, Panginoon, kung saan, O Diyos, ang katalinuhan ng tao ay hindi po ayon sa kanilang nalalaman, kundi ayon po sa iyong kalooban. Isusulat, gagamitin po ninyo ang iyo pong mga anak na instrumento upang muli, O Diyos, ay maranasan namin ang kabanalang hindi lang sa bawat simbahan, kundi magmumula po sa pinakamataas na leader ng bayang Pilipinas na ito. Kaya muli po, O Diyos, naniniwala po kami na naririnig mo po ang mga daing naming ito, ang aming pong hiling, na sa kabila, O Diyos, ng aming maraming pinagdaan ng hirap, iba't ibang klase ng kalamidad, pandemya, problema sa pamilya, personal na problema, at ibang-ibang uri pa, Panginoon, ng aming hindi magagandang napapagdaanan, O Diyos. Naniniwala po kami na kami po ay iaangat mo, makakaranas po uli kami ng tunay na pag-ibig, tunay na kaginawahan sa bayang Pilipinas na ito. Mananatili po ang aming paglilingkod sa inyo sapagat, Panginoon, kasama po namin ang iuupo mo pong susunod na pinakamataas na pinuno ng bayang ito upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagkain sa hapag at magkaroon po kami ng kapayapaan, kaligtasan sa labas ng aming mga tahanan, O Diyos, sa pamamagitan ng tao at gagamitin mong lingkod sa Malacanang, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po
Kung meron pa po kaming mga kapatid na papunta pa lang po sa iglesyang ito upang makiisa sa pananambahan, ingatan nyo po. Nilalapit din po namin sa inyo, O Diyos, ang amin pong gagamitin mong tagapagpahayag, ang iyong pong anak na amin pong kapatid, na maghahatid ng iyong banal na salita upang ito, O Diyos, ay makapagbago, remind, Panginoon, makapagpaalala sa amin na kami po, O Diyos, ay dapat na patuloy na nakakarinig ng mga mensaheng banal na salitang nagmumula sa iyo. Ayon po sa iyong kalooban, ang iyong pong tagapagsalita, O Diyos, ay lukuban niyo po ng iyong banal na espiritu upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa sa aming pong puso at aming isipan, isang daloy ng isipang pagpupuri sa pamamagitan po ng mga mensaheng ihahatid niyo po sa amin sa umagang ito. Aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, buhay na Diyos, naririnig mo po ang aming dalangin, alam mo po ang bawat takbo ng isip namin. Sa umagang ito, O Diyos, ay tinataas po namin ang iyong kabanalan. Pinupuri at sinasamba ka namin, ibinabalik namin sa inyo ang aming pinakamataas na pagsamba sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. Ang pagbabatayan po ng ating mensahe sa umagang ito ay mababasa sa Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tignan mo, ang iyong hari ay dumarating, siya'y mapagkumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inuutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon sapagkat binigyan na naman tayo ng panibagong mahal na araw, Holy Week. Salamat sa Panginoon. No? Salamat din po mga kapatid sa inyo na patuloy na nagbibigay ng panahon para sa gawain ng ating iglesia. Ang dalangin ko po sana ngayong umaga maramdaman po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Yung pong ating puso ay punuin ng inspirasyon ng ating Panginoon sa kanyang mensahe ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ikaw ay mangungusap sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa aming pananambahan at idinadalangin po namin na ihanda mo ang aming mga puso sa pakikinig sa iyong banal na mensahe. Panginoon, ikaw po nawa ang mangusap sa aming mga puso, ikaw po nawa ang aming marinig sa mga sandaling ito. At tulungan mo po kami na tanggapin ang iyong mensahe
at itanim sa aming mga puso. Pakalinisin mo po kami sa mga sandaling ito upang maging karapat-dapat po kami sa biyaya ng mensahe ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning, church. Doon po sa mga kasama natin na naka-online, magandang umaga po sa inyo. Ngayong araw ay Linggo ng Palaspas, no? Yung pong ating mga kapatid na Catholics, ang tawag po nila sa ganitong celebration, yung pong Palm Sunday, no? Ang Linggo ng Palaspas. Sa atin po, dinidescribe natin yung Palm Sunday na triumphant entry, no? Yung malwalhating pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. At bayaan po ninyo na basahin ko po muli yung text natin. Sabi po doon in Matthew 21 verses 1 to 11, Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, The Lord needs them, and he will send them at once. This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the fowl of a beast of burden. Verse 6, The disciples went and did as Jesus had directed them. They brought the donkey and the colt and put on their clothes. And he sat on them. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowds that went before him and that followed him were shouting, Hosanna, the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? And the crowd said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Ito po yung kwento nung pagpasok ng Panginoon doon sa templo ng Jerusalem. And siguro po para mailagay tayo sa magandang pakiramdam, no, doon sa pagtanggap ng message ng Panginoon, kinuha ko po ng kaunti yung tagpo sa movie kung saan po pumasok si Jesus Christ doon sa temple. Maliit lang naman po tong video na to, mga 2 minutes lang. So panoorin po natin. He raised Lazarus from the dead. Is this Jesus of Nazareth? He's a prophet, a great prophet. A prophet? On a donkey? Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our savior. Jesus the prophet, save us. Bless us, Master. Heal me, Master. Heal me. Thank you.
Yan po yung yan po yung tagpo. Yan po yung tagpo ng pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, no? Ito pong mga bagong mahal na araw, namimiss na po natin yung ating yung aming mga nakalakihan, no? Yung pong pag-dramatize ng buhay ng ating Panginoon, no? Ano po ang significance for us bilang mga Kristiyano ng Palm Sunday, no? Ano po ba yung kahalagahan nito? At bakit po natin sineselebrate itong triumphant entry, no? Sabi po sa aking nabasa, Palm Sunday marked the beginning of the most significant week in human history. Ito raw po ang Palm Sunday, ang simula ng pinakamahalagang linggo sa kasaysayan ng tao, no? Sapagkat sa Palm Sunday po nagsimula yung pong salvation of mankind. No, ito na po yung linggo. Kumbaga po sa panonood ng sine, ito po yung climax ng buhay ng Panginoon. Sapagkat dito na po niya tatapusin yung kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan. Siguro po maganda para ma-appreciate natin, allow me to go back po doon sa historical background nito pong pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Una, ito po ay connected doon sa tinatawag na Feast of Passover, no? Yung pong Feast of Passover, katumbas po yan ng EDSA Revolution o kaya po ng July 12 sa Pilipinas, yung Independence Day, no? At itong Feast of Passover na to, nagsimula pa po ito sa kwento ni Moses, kung marirecall po ninyo. Doon sa time ni Moses, inutusan po sila po ay nakakulong, sila po ay slaves ng mga Egyptians, at nananalangin sila kung paano po sila makakawala bilang mga alipin ng mga Ehipsyo. Kaya ang Panginoon during the time of Moses, nagbilin, sabi doon, pumili kayo ng isang matabang tupa, yung walang kapintasan na tupa. At ang sabi doon, 4 na araw yung tupa na yan, aalagaan nyo sa bahay nyo. For 4 days. At sa ika-4 na araw, sa ika-5 araw, sabi doon, papatayin nyo yung tupa na yon, ipupunas nyo yung dugo doon sa pinto ng inyong mga bahay. Dahil sabi ng Panginoon, sa ika-5 araw, padadala ko yung aking anghel ng kamatayan. At lahat ng bahay na walang dugo ng tupa, mamamatay yung panganay na anak nila doon. At yun ang ginawa po ng mga Israelites at that time. Kaya po lahat ng mga anak ng Israelites, hindi namatay, lahat ng mga anak, panganay na anak ng mga Egyptians, namatay. Kasama po yung panganay na anak ng Pharaoh o ng hari ng Egypt. At dahil doon, pinayagan po silang umalis na po ng Egypt. And because of that, nagkaroon po sila ng celebration, yung pong tinatawag natin yung hapunan. No? Yung pong the meal, yung unleavened bread. Na ito rin po yung inalala ng Panginoon do sa banal na hapunan. Okay? Now, ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Imagine po ninyo magmula sa time ni Moses hanggang sa time ng Panginoong Jesus, around 2,000 years. No? 2,000 years po ang gap niya, no? Pero ang sabi po doon, Jesus Christ represents the new Lamb of God. No? At remember nyo sa temple, 4 na araw din po siyang nagstay sa bahay ng Diyos. Kumbaga nung pagpasok niya po doon sa Temple of Jerusalem, yun ang bahay ng Diyos. Inalagaan yung lamb, katulad po sa Old Testament, sa loob ng 4 na araw, at sa ika-5 araw, pinatay si Jesus Christ. Hindi po ba ibinuhos niya yung kanyang dugo, again, para iligtas ang mga tao. So yun po yung significance ng pagpasok ng Panginoon doon po sa Jerusalem, sa Temple of Jerusalem. Number 2, itong pagpasok po ng Panginoon sa Jerusalem ay hinulaan din po ito. No? Doon po sa Old Testament, sa panahon ni David, kung marirecall po natin, that was about 1,500 years bago po dumating si Jesus Christ. Si David, nung siya'y naging hari, pumasok din po siya sa Jerusalem. Si David ang nagtatag ng temple sa Jerusalem during his reign. At nung pumasok po si Haring David, sinalubong din po siya ng mga tao
ng palm. Yung mga tao po, tinanggal yung kanyang mga balabal at inilatag po kay Haring David. Bakit? Ito po yung time na si Haring David pumasok sa Jerusalem as a victorious king. Again, naranasan po ng Israelitas nung time ni David yung pagliligtas ng Panginoon. At ang pumalit kay Haring David, yung anak niyang si Solomon, nung pinakilala po siyang hari, alam niyo kung saan po siya nakasakay? Sa donkey. Coincidence lang po ba yon? One, si Jesus Christ nung pumasok sa Bethlehem, nung pumasok sa Jerusalem, sinalubong siya ng mga palm. Sinalubong siya ng mga tao, nagwawagayway ng mga palm, tinanggal ang kanilang mga balabal, at siya'y nakasakay sa donkey. Can you imagine that? Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus Christ ang continuation ng victorious king ng Panginoon. Siya rin po yung inaantay ng mga Israelitas na magliligtas sa kanila. Remember po ninyo, nung time ni Jesus Christ, they were oppressed by the emperor of Rome. Sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. Kaya sila po ay nag-aantay doon sa pinangakong hari na magliligtas sa kanila. And then si Ezekiel, about maybe another 300 years, Prophet Ezekiel, meron din po siyang naging pangitain or prophecy. Nung time po ni David, maganda ang kanyang pamamalakad sapagkat si David ay God-fearing people. God-fearing king. Unfortunately, after King David, yung pong mga sumunod na hari sa kanya, sila po ay naging corrupt na kings. Kaya po doon sa pangitain po ni Ezekiel, sabi niya sa chapter 11, nakita niya raw po yung Temple of Jerusalem dahil po yung mga nagpapatakbo nung time na yon ay hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Alam po ninyo, umalis daw po yung glory ng Panginoon doon sa Temple of Jerusalem. Dinescribe po doon, ito po pangitain po ha, ibig sabihin po parang in a dream, pinakita ng Panginoon kay Ezekiel, umalis daw po yung glory of God doon po sa Temple of Bethlehem, at saan po raw ito pumunta? Alam po, sabi po doon sa writing, pumunta ito, lumabas ito doon po sa east gate ng temple, east gate. No? At doon daw po nanatili yung glory of God, umalis doon sa temple. Pero after 19 years, imagine after 19 years, sabi ni Prophet Ezekiel, binigyan ako ulit ng Panginoon ng pangitain. At ang sabi ng pangitain, babalik yung glory ng Panginoon sa Temple of Bethlehem. At ang sabi po doon ni Ezekiel, kung paano ito umalis, ganun din siya babalik. Ibig sabihin, kung lumabas ito sa east gate ng temple, sa east gate din ito babalik. Alam nyo, nung binabasa ko ito kagabi, tumatayo po yung balahibo ko. Because you know why? Sabi ito sa text, ang Panginoon, di ba, nung pong binasa nating text kanina, sabi doon, nung papalapit na ang Panginoon sa Jerusalem, tumigil sila doon sa Bethphage. Alam po ba ninyo, mga kapatid, kung nasaan parte yung Bethphage? Nandun po yan sa eastern gate ng Temple of God. At sinabi po doon sa text, hindi dire-diretsong pumasok ang Panginoon, nag-intay pa siya doon sa Bethphage kasi kinuha yung donkey. Okay? Ano po ang ibig sabihin noon, mga kapatid? Yung pong hinulaan ni Ezekiel na babalik ang glory ng Panginoon sa Temple of Bethlehem, tinupad po yun ng Panginoon nung siya ay pumasok sa Temple of Jerusalem. And that is the reason why, kasama po doon sa tagpo ng pagpasok ng Diyos, tinaboy niya yung mga nagtitinda doon sa temple. Tinaboy niya, pinalabas niya. Kasi dinideclare ng Panginoon na ngayong araw na ito, bumabalik ang glory ng Panginoon sa temple na ito. Nung binabasa ko to, napaka-amazing nung storya ng salvation ng tao. Lahat ng ginagawa po ng Diyos, pinalano ng Panginoon 2,000 years ago. Nung binabasa ko rin to, no? Yung po palang glory ng Panginoon umaalis din.
kahit doon sa sarili niyang temple. Yung temple po, nandun yung Ark of Covenant ni David. No? Kaya ito po yung pinakabanal na lugar. Pero sabi doon, umalis yung glory ng Panginoon. Nagtatampo rin po pala yung glory ng Panginoon. Church, sana ingatan po natin ang ating buhay, ang ating kilos, ang ating pananampalataya. Ipanalangin natin na sana po ang Panginoon hindi aalis ang glory niya sa Marikina Disciples Church. Kasi meron po palang ganong istorya. At again, yung pagpasok po ng Panginoon, sabi doon, it was described, although ang Panginoong Hesus hindi siya hari, pero yung pagpasok niya po doon, base sa istorya, katulad ng pagpasok ng mga victorious king. No? Yun nga lang, hindi siya nakasakay sa malaking kabayo. No? Yun nga lang, wala siyang trono, at yun nga lang, wala siyang army. No? Kaya daw po yung mga tao doon, yung ibang crowd, they were shouting, Hosanna to the highest, and then after 4 days, na-disappoint sila. Kasi ang akala nilang hari, katulad ni Haring David, makikipaglaban, katulad ni Moses. Kaya nung Friday, pagdating ho ng Friday, yung mga sumigaw na Hosanna, sila din yung sumigaw para ipako si Jesus Christ. They were actually pushing Jesus Christ na lumaban. Iniisip ng mga tao, siguro pagka hinuli si Jesus Christ, yung mga followers niya lahat magre-rebelde. Kasi ang description nila ng hari, yung pong earthly king. Now, sabi din doon po, yung pagpasok ni Jesus Christ is part of the prophecy of Zechariah, ng propetang Zechariah na matatagpuan po sa chapter 9, verse 9. Eksakto po ito. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Hindi po ba yun yung binasa natin kanina, dun po sa text? Can you imagine Matthew quoting Zechariah, the prophet? Nagkatotoo po yun. And so church, ano po ang relevance o ang message ng Panginoon sa atin ngayong araw? Number 1, God has a plan for us. May plano ang Diyos sa atin. May plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin. May plano po ang Panginoon sa bawat pamilya ninyo, sa bawat mahal nyo sa buhay. May plano ang Diyos sa ating church. May plano ang Diyos sa ating bansa. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon. Alam ko yung plano ko para sa inyo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga kapatid, sabi to ng Panginoon, meron siyang plano sa atin. Kaya ang unang mensahe ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong maiinip sa Diyos. Yung istorya po ng pagpasok ng Panginoon, 2,000 years, pero tinupad ng Diyos. Sabi sa Proverbs 19:12, Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Alam ng Diyos na bawat isa sa atin, meron din po tayong mga plano sa ating buhay. Meron kayong plano sa inyong mga anak. Meron kayong plano sa inyong pamilya. Ang ating church may plans. Paano tayo magplano? Kayo, paano tayo magplano? Ano ang ginagawa nating gabay sa ating pagpaplano? Kadalasan yung plano po natin medyo malayo sa plano ng Diyos. Alam mo, yung mga arkitekto, may mga estudyante po tayong arkitekto dito. Sila po, bago nakakagawa ng plano, ilang taong silang nag-aral. Ilang taong silang nagbasa. Samantalang tayo, nagpaplano sa ating buhay, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Paano tayo gagawa ng plano sa ating buhay? Kung ang Bible ay binabasa ng bawat isa,
Yun po yung katumbas ng paghahanda natin sa ating buhay, paano tayo magpaplano. Kasi mababasa natin sa Bible, ano ba ang gusto ng Diyos sa ating buhay? At pag nagplano ka, yung nabasa mo na yon, ilalagay mo doon sa plano mo sa iyong buhay. Kadalasan po, gagawa tayo ng plano for approval ni Lord. Hindi nga for approval no? For implementation ni Lord. Hindi nga for approval, sana man lang kung for approval. Pero, Lord, ito po yung plano ko. No? Pakigawa po para sa akin. Inuutusan natin ang Diyos. Kahit ano pong ganda ng ating plano, mga kapatid, gusto pong sabihin ng Panginoon, mas maganda yung plano ko sa inyo. God is a perfect God. Wala nang gaganda pa sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Ano yung plano ng Diyos? Secret ba yung plano ng Diyos para sa atin? Hindi po. Sabi niya sa Jeremiah, gusto ko kayong pasaganain. No? Ayaw ko kayong masaktan. Napakagandang plano yon, pasaganain. No? Plans to prosper you and not to harm you. Eh di ba yun din naman ang gusto nating lahat? Lahat tayo gusto po nating maging masagana. Lahat tayo, ayaw po natin, gusto natin maging malusog, wala tayong karamdaman. Yun din po ang gusto ng Panginoon. Baka po mas maganda mga kapatid na yung ating buhay, ilagay natin sa palad ng Panginoon. Hindi po ba? Sabi doon, pagtangan tayo ng Panginoon, wala daw pong makakakuha sa atin sa palad ng Panginoon. Message number 2. God never abandons us. No? Mga kapatid, sa ating buhay, nararamdaman niyo po ba yung kayo'y natatakot, kayo'y nalulungkot, nararamdaman niyong kayo'y nag-iisa? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan. No? Deuteronomy 31:6, sabi po, Old Testament po ito. Sabi ng Panginoon, do not be afraid or terrified because of them. Yung them because of your enemies. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Imagine po ninyo sa Old Testament pa lang, sinasabi na ng Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Inulit po ito ng Panginoon sa New Testament. Sabi po doon, He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Exactly the same message. Kung tayo po'y nag-iisa, bakit tayo natatakot? No? Siguro po isang sikreto, pag po kayo'y nakakaramdam ng takot, ng pagkalungkot dahil nag-iisa kayo, yung pong kanta na kasama ko ang Diyos, kasama natin ang Diyos, hindi ako matatakot, hindi ako mababalisa, pagkat kasama ko ang Diyos. Marami pong mga tao itong nag-pandemic dumanas ng depression. In fact, sabi po sa statistics, marami daw po yung nag-suicide during the time of the pandemic. Pero mga kapatid, ngayong umaga, I would like to remind you, pinagtagumpayan pa rin ng Diyos ang COVID-19. Kaya nga nandito pa tayo, di po ba? Ang inyo po bang pananampalataya ay tinalo ng pandemic? Hindi. Sabi nga doon, sino daw makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? At ang sabi doon, hindi tayo iiwan kailanman ng Panginoon. Bakit ganun kapatid? May mga pagkakataon, parang nalulungkot ako. No? Parang nadidepress ako. Sabi doon, actually, ang Panginoon nandyan lang. Baka ikaw yung malayo, ikaw yung hindi pumapansin sa Diyos. Parang katulad po nitong mga nag-welcome sa Panginoon nung pumasok siya doon sa temple. Dahil iba ang kanilang iniisip na hari, dumating si Jesus Christ, nakalimutan nila yon after 4 days. Yung taong winelcome nila nung 4 days ago, yun din yung taong gusto nilang parusahan 4 days after. Mga kapatid, baka kaya tayo nadidepress, ganun din ang pakiramdam natin. Pag linggo, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos kasi nandito tayo sa church.
Masarap yung kantahan po natin, naririnig natin ng message ng Panginoon. Pero pag uwi po natin, nasa bahay ka na, nakakalimutan natin ang Diyos. Pero nandun pa rin po ang Panginoon. Kasi sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ni hindi ko kayo pababayaan. Kaya lang po siguro, pag nasa bahay tayo, iba po yung idea natin ng Diyos na gusto nating makasama. Diyos na ipaglalaba tayo, Diyos na ipagluluto tayo, Diyos na bibigyan tayo ng pera. Kaya pag hindi nangyayari sa buhay natin yon, sabi mo, iniwan ako ng Diyos. Mga kapatid, kaya tayo may lakas sa ating buhay, no? Hindi para ipagawa sa Diyos yung mga bagay na gusto nating gawin. Yung biyaya ng Panginoon ng kalakasan ng katawan, yun ang biyaya na binigay niya para gawin natin yung mga bagay na gusto natin. Biyaya ng kalakasan para maghanap buhay, kumita, may kakainin, hindi ka magugutom, masaya ang kainan ng pamilya. Biyaya ng peace of mind para masaya yung bahay, nagtatawanan, hindi nag-aaway, walang may sakit. Kaya lang nakakalimutan po natin yung mga biyaya na yon. Kasi gusto natin yung biyaya na tayo yung nagdi-describe sa Panginoon na gusto ko po ito. Kaya po tayo nadidepress, kaya tayo nadidisappoint. Ang gusto natin sa Diyos, siya yung nag-a-adjust sa atin. Hindi tayo yung nag-a-adjust sa Diyos. Gusto natin, kakausapin lang natin ang Diyos pagka nasa mood tayo makipag-usap sa Kanya. Gusto natin, babasahin natin yung Bible pag nasa mood tayo magbasa ng Bible. Lord, mamaya na, maganda yung telenovela. Lord, mamaya na, maganda yung Korean novela. Hanggang sa naubos na yung time natin. Hanggang sa dumaan yung buong araw, hindi natin nakausap ang Diyos. At bukas may problema tayo, tsaka natin maiisip, iniwan ako ng Diyos. Message number 3. God has promises for us. You know, can you imagine mga kapatid, no, ni-research ko po, no, sabi ko, ilan nga ba ang promises ng Panginoon sa Bible? No? At meron pong isang tao na sumulat siya ng book, sabi niya, All the Promises of the Bible. At ang pangalan niya po ay Herbert Locklear. Sabi niya, there are about 7,147 promises from God, no? Promises from God to man in the Bible. Can you imagine? 7,147. Church, do you believe na ang Panginoon pag nangako, tinutupad niya? Meron ba kayong pagdududa na ang Diyos pag nag-promise, hindi niya tutuparin? Pero pinakita ng Panginoon, pinakita ng Diyos, doon po sa history ng pagpasok ng Panginoon sa Bethlehem, pag ako nangako, I will fulfill it. You can hold on to my promise. When God promises, He fulfills it, and you can hold on to that promise. Ngayon po, season of promises. Marami po tayong promise na naririnig. No? Sabi nga po nung iba, nag-promise na ako. Gusto nyo pa, tuparin ko pa. Nagbigay na nga ako ng pangako ko. Tapos, ini-expect nyo pa, tutuparin ko. Kung ang tao marunong mangako, pero may mga pagkakataon na ang tao hindi nakakatupad sa pangako, hindi po ganon ang Diyos. Ang Panginoon, kapag siya ang nangako, itaga mo sa bato. Yan po yung sinasabing itaga mo sa bato. Tutuparin at tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. 1 Samuel 22 verse 23. Sabi ng Panginoon, Stay with me. Stay with me. Do not be afraid. For he who seeks your life is seeking mine as well. Sabi ng Panginoon, anong promise niya dyan? You will be safe with me. You will be safe with me. Isaiah 41 verse 10, sabi po ng Panginoon, Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you in my righteous
right hand. Di ba ang gagandang pangako ng Diyos? Ang tanong, ito po bang mga verse na ito nabasa na natin? O first time lang natin naririnig ngayon? Genesis 28:15. Again, Genesis, ito po yung first book ng Bible. No, simula pa lang po ha. Simula pa lang ng istorya ng tao. Sabi ng Diyos, "Look, I am with you. I will watch over you wherever you go." Saan man kayo pumunta, sabi ng Diyos, babantayan ko kayo. "And I will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you." Di ba assurance ng Panginoon? Ngayong umaga mga kapatid, kung meron pa po sa inyong nagdududa sa katapatan ng Diyos, ang mensahe ng Panginoon, tanggalin natin ang ating pagdududa sa Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang pangako sapagkat ang Panginoon hindi sumisira sa kanyang pangako. In Matthew 28:20, again sabi ng Panginoon, "I am with you always to the end of age." Hanggang sa huling dulo ng ating buhay. Sabi niya, minsan tapos na yung buhay niyo, kasama niyo pa rin ako hanggang sa dulo ng panahon. Mga kapatid, kadalasan ng ating kaligayahan nakabatay sa tao. Ang ating pangarap nakasentro sa tao, nakasentro sa ating pamilya, ang ating kaligayahan nakasentro sa mga mahal natin sa buhay. Minsan nagseselos ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako yung kasama nyo magmula pa noon. Actually, magmula pa sa kanununuan nyo. Ako na yung nagbabantay sa inyo. Hanggang sa inyo. Hanggang sa apo nyo. Hanggang doon sa mga susunod pa na apo nyo, babantayan ko. Huwag nating hahayaan, mga kapatid, na ang lugar ng Diyos sa ating buhay, no, papalitan natin ng tao. Lahat ng tao, pangalawa sa Diyos. Yun ang isang sikreto para po hindi tayo nabibigo, para hindi tayo nadidisappoint. Parang sinasabi mo, mawala na ang lahat. No, wag lang ang Diyos. Kasi totoo naman po yun eh. Siguro sasabihin natin, mawala na yung asawa ko, wag lang ang Diyos. Mawala na yung anak ko, wag lang ang Diyos. Mawala na yung trabaho ko, wag lang ang Diyos. Whether we like it or not, mawawala kasi sila. Minsan doon sa nakikinig sa akin, no, ang sakit tanggapin, mawala na yung asawa ko, mawala na yung anak ko. Pero yun ang reality ng buhay. Minsan nga yung anak mo, hindi na yung mamamatay, no? Yung anak mo mag-asawa na lang eh, mawawala yun eh. Hindi ba? Mga tao, ihanda natin ang sarili natin na lahat ng mahal natin sa buhay, mawawala talaga. Kasi may hangganan tayo. Kung hindi man sila mawawala, tayo mawawala. Kasi tinakda ng Panginoon, may hangganan tayo. Pero tanging ang Diyos lamang, yung hindi po maaaring mawala. Kasama natin siya ngayon, kasama natin siya bukas, kasama natin siya doon sa pupuntahan natin. Ang tanong lang kung sasama tayo. Kasi doon sa kabilang buhay, mayroong kabilang landas eh. Sabi ng Panginoon, ikaw ang magdi-decide. Message number 4. God will be victorious. No? Alam mo, ngayon, 2 months from now, panahon ng mga panalo. No? Maraming nag-aasam na manalo. Pero nung time ng Panginoon, ganun din po yon. Yung pagpasok ng Diyos ay pagdideclare na panalo na ang Diyos. Kaya mga kapatid, even dito sa ating gagawing, pagpili ng ating mga leader, pinapanalangin ng ating pastor, nakasalalay yung ating bansa, nakasalalay yung buhay ng ating mga kababayan, nakasalalay. Isa lang po ang aking payo, I will not campaign for anyone, except to use the righteousness and standard of God in choosing our leaders. Yun lang po.
Isipin lang natin, kung ang Diyos ang pipili ng mga leader, sino kaya ang pipiliin ng Panginoon? No? Yun ang pamantayan. At kung ano yung ilagay ng Panginoon sa puso ninyo, yun ang iboto ninyo. Pero dapat ang ating pamantayan ng pagpili ng mga leader, yung pong pamantayan na gagamitin ng Panginoon. Matuwid, may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa. Siguro dapat yun ang tinuturo natin sa mga tao, hindi yung sino, kundi ano yung sukatan. Ano yung sukatan? God will be victorious. Deuteronomy 20, no? Verses 1 to 4, kinuha ko lang po yung dulo. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for your fight against your enemies. At ang sabi doon, to give you victory. Kapag ang Diyos daw po ang kasama natin sa ating mga laban, sabi nga ng Panginoon, hindi nga kasama eh. I will take your fight. Ako lalaban para sa inyo. At ang sabi doon, bibigyan tayo ng Panginoon ng katagumpayan. Alam nyo, araw-araw mga kapatid, meron po tayong mga laban sa buhay. Di ba? Laban sa kahirapan, laban sa sakit, laban sa kalungkutan, laban sa relasyon. No? Lahat ng trial natin sa buhay, mga laban yan. Pero ang sabi ng Panginoon, basta't kasama nyo ako, I will guarantee you, mananalo kayo. Kasi ako ang lalaban para sa inyo. Proverbs 21:31. Sabi dito, the horse is made ready for the battle, for the day of battle, but victory rests with the Lord. No? Victory rests with the Lord. Aba, kung wala daw po ang Panginoon, paano tayo magtatagumpay sa ating buhay? Ang Kristiyano, palaging panalo. No? Palagi tayong panalo. Kung sa standard ng tao, tayo ay natatalo dahil tayo may karamdaman. Sa standard ng tao, tayo natatalo dahil tayo naghihirap, dahil tayo may sakit. Iba yung standard ng Panginoon. Di ba sabi natin, minsan even yung kamatayan by itself is a victory. Di ba? Sabi natin, tinanggal ka na ng Diyos doon sa kalagayan na pwede kang magkasakit. Kaya kinuha ka na niya. That is by itself a victory. Ang importante mga kapatid, tayo'y nananatiling nasa panig ng Diyos. At dito na po ako sa conclusion. Sabi po dito, like the Jews during their time, like the Israelites during their time, let us celebrate the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. No? Kaya natin to inaalala ngayon. Para tayo magkaroon, paglabas po natin dito, meron tayong diwa sa ating puso na panalo na pala kami. No? Sabi doon, let us celebrate the triumphant entry of Jesus into Jerusalem, into our Jerusalem, and joyfully welcome Him into our hearts. Our salvation is at hand. No? Kumbaga po, malapit na yung tagumpay. Actually, sa mga taong nasa Panginoon, nandito pa tayo, we already achieve our victory. No? Sabi po doon, yung Holy Week, let us try to be holy this week. Bakit sa Tagalog, mahal na araw, no? Banal na linggo. Holy Week. And I would like to inspire you by saying, Palm Sunday is then the beginning of the Holy Week. Let us keep this week holy. No? Pwede po ba mga kapatid, challenge lang po natin ngayong mahal na araw na 2022. Pwede ba nating pilitin na sa buong isang linggong ito, mag-practice po tayong maging banal? No? Pilitin nating mamuhay na mga banal na Kristiyano. Baka po kasi pagka na-perfect po natin ngayong linggo, makagawian natin. Maituloy na natin hanggang Lunes, hanggang Martes, hanggang Miyerkules. At pag nasarapan tayo sa pagiging banal, ituloy na po natin hanggang dulo. Pero ngayon po yung challenge muna natin, simulan po natin ngayong linggo. Let us strive to be holy. Let us live a holy life so that we will die also, no, a holy Christians. Sabi po dito, ibalik po natin, no? And I would like to encourage us. Ibalik po natin yung taimtim na dedication natin pag Holy Week. Alam mo,
napapansin natin nung araw po pagka Biyernes Santo, walang lumalabas ng bahay. Walang nagbabiyahe sa karsada. Talagang tahimik. Ang maririnig mo lang po kung hindi pasyon, no, sinakulo. May kasabihan pa nga po yung mga matatanda, pag daw po Biyernes Santo, sabi sa mga bata, no, wag daw malikot yung mga bata, masama raw masugatan. Pagka Biyernes Santo, matagal gumaling. Pero ang totoo nun, ang ibig sabihin lang ng mga matatanda, dapat daw po pagka Biyernes Santo, wala tayong ibang ginagawa, kundi nananalangin. No? Wag na po tayong dumagdag mga kapatid doon sa mga nakikita natin sa TV. Sila ngayon abala sa pagbubuk ng mga flight papuntang Boracay, sa pagbubuk ng flight papuntang Siargao, sa pagbubuk ng flight papuntang Palawan. Unang-una, wala po tayong budget para doon. Sana gugulin natin yung ating Holy Week talaga. Mga kapatid, basahin natin yung Bible. We have 1 week. Gusto ko sana magpauso ng 1 week challenge. Sa loob ng buong linggo na to, magmula mamaya, pag uwi natin, babasahin mo yung Bible mula Genesis chapter 1 verse 1 hanggang do sa dulong-dulo ng Bible at tatapusin mo to sa loob ng 1 linggo. Mas madali po sigurong gawin yun kaysa hatawin natin yung likod natin. No? Kaysa magpapako tayo. Kaysa magpasan tayo ng krus, palagay ko, mas madali pong gawing penitensya yon, di ba? Basahin mo yung Bible mula Genesis 1 hanggang doon sa dulong-dulo, sa Apocalypse. And so mga kapatid, ngayong umaga, let us be reminded na ang Panginoong Hesus, siya po yung pinangakong tagapagligtas noon at siya rin po yung pinangakong tagapagligtas natin sa ating buhay sa mga darating na panahon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Hosanna to you. Pinupuri ka namin sa aming mga buhay, sa aming iglesia ngayong umaga. Tunay, Panginoon, na napakasarap na ipaalala mo sa amin na kung papaanong iningatan mo ang iyong mga Israelitas noong panahon, ay ganun mo rin po kami iniingatan ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa katiyakan ng iyong mga pangako. Pinanghahawakan po namin ang mga pangakong ibinigay mo sa iyong banal na kasulatan. Sana, Panginoon, bigyan mo rin kami ng sigasig, bigyan mo kami ng pagkauhaw upang aming hanapin ano pa po yung mga pangako mo para sa aming buhay sa pamamagitan ng pagbabasa namin ng iyong banal na kasulatan. Alam namin, Panginoon, as we read the Bible, we will continue to be inspired by your promises. No? At sa ganitong paraan, Panginoon, you will continue to be with us hanggang sa dulo ng aming buhay. Panginoon, dinadalangin ko po ang mahal na araw na magsisimula po sa araw na ito. Gawin mo kaming tunay na mga banal sa pag-alaala ng iyong mga huling araw sa sanlibutan, Panginoon. Lord, remind us kung ano po yung ibinayad mo upang kami ay iyong iligtas, kundi ang iyong buhay. Remind us, Lord, to appreciate your sacrifices for us, Lord. At tulungan mo kami na suklian, Panginoon, ang iyong sakripisyo sa pamamagitan ng aming matapat na paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, hindi ka nagbabago magmula pa noong panahon noong una hanggang sa ngayon. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. At ang lahat po ng papuri, ang pinakamataas, Panginoon, na pagpuri at pasasalamat ay aming ibinabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang mga nasa dilim na alipin ang sala, nais ko sa paanan madala. Sa sariling pagkapanap na kami, o kaya sa'yo ang hanapin. Ikaw ay nakatay, buhay maligtas, doon sa Kalbaryo. Isla ang buhay ko ngayon ay maging kapatid mo. Lagi akong magkatapat sa'yo. Pinakamamahal na mga kapatid, sa komunyon ng hapag ng Panginoon ay ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa atin. Ating gunitain ng buong iglesia na binili niya ng Kanyang dugo at sa Kanyang pangalan ay inayayahan dito ang mga ipinanganak na muli na lumakad na karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makasama sa komunyong ito ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa diwa ng pag-alala natin kay Hesukristo, sa pamamagitan ng sakramentong ito, ay aking ibinibigay sa inyo ang tinapay at alak na siyang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Bilang sagisag ng ating pakikisa sa kanyang ministeryo, ang lahat na nagpapasakop sa ating Panginoon at kumikilala sa kanya bilang tagapagligtas ay malugod na inayayahang magsidulog sa hapag na ito ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kabanal-banalang Diyos, pagindapatin mo po kami sa aming pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mong si Hesukristo. Loobin mo pong maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga buhay upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa katauhan hanggang sa kami ay makapiling mo sa iyong piging dyan sa iyong kaharian. Tanggapin mo po ang pagtatalaga namin ng buhay at paglilingkod sa banal na pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing ang Panginoong Hesukristo ay pagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay. Pagkatapos magpasalamat, kanya itong pinagputol-putol, ibinigay ito sa kanyang mga alagad na ang wika, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Kunin at kanin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Gayon din naman, pagkatapos maghapunan, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng saro. Muling nagpasalamat, ibinigay ito sa kanyang mga alagad na ang wika, ito ang aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kunin at inumin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa dakilang biyayang ito na kaloob mo sa amin. Bilang kapahayagan ng pakikisa sa amin ng anak mong si Jesus at pakikisa rin naman namin sa lahat ng sumasampalataya sa iyo at sa katotohanan, loobin mo po aming Diyos na sa pagtanggap namin ng iyong biyaya ay makilala namin ng aming tinanggap ay isang tungkuling dapat naming gampanan. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagkakaloob, mababasa sa Kawikaan chapter 3, verses 9 to 10, Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga ani, pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inuman ay hindi nga matutuyuan. Burden with the load of care, that the crossing heavy you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami ay patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, kami rin po ay patuloy na nagpapasalamat. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri ng pasasalamat sa iyong pangalan, Panginoon. Ang mga kaloob na aming nasa harapan, Panginoon, ay patunay ng iyong kadakilaan sa buhay ng bawat miyembro ng simbahang ito. At aming ito'y binabalik upang magamit sa lahat ng gawain ng iyong simbahan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, fruitful in this wonderful faith, and the teeth of heart will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa walang katapusang pag-ibig na patuloy po naming natatanggap mula sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa katatapos lang na gawain na ito. Tunay po, Panginoon, ang iyong banal na presensya ay patuloy mo pong pinapakilo sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Simula pong nag-uumpisa ang gawain ito, O Diyos, hanggang sa oras na to. Salamat po. Sinamahan mo po kami. Salamat po, O Diyos, sa iyong banal na presensya, sa iyong banal na Espiritong patuloy mo pong pinapakilo sa bawat pananambahan. Aming Ama sa Langit, salamat po sa mga mensaheng amin pong tinanggap mula sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa mga anak mong patuloy na ginagamit upang maging daluyan ng mga banal na salitang nagmumula, O Diyos, sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Tunay po, O Diyos, na ang mga katagumpayan ng buhay na ito, O Diyos, ay hindi po namin kakamtin kung hindi po manggagaling at magmumula sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyo pong matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, sa iyo pong bayan, ay amin pong nagugunita ang patuloy na sakripisyo, O Diyos, na binigay mo po sa amin na napapakinabangan po namin hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang mga ginawa mong triumphant entry na ito, O Diyos, ay tunay po na aming pakinabang sa buhay namin. Nagkaroon po kami, O Diyos, na katagumpayan sa kabila, O Diyos, ng paghihirap na ginawa ng iyong bugtong na anak na aming dakilang tagapagligtas na Panginoong Jesucristo, O Diyos. Tinamasa po namin ang buhay na walang hanggan at habang kami, O Diyos, ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, napapakinabangan po namin ang iyo pong pagpapala sa pamamagitan po ng buhay na inaalay ng iyo pong anak na aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, lagi po naming tinitingnan ang mga pangako mo po sa amin. Salamat po sa mga hindi natitinag at patuloy na natutupad ng mga pangako sa buhay namin, O Diyos. Salamat po sapagkat tunay, Panginoon, ng iyo pong mga pandinig ay hindi po mahina para hindi po makarating sa inyo ang aming mga hinaing at daing na ito, O Diyos. Hindi po maigsi ang iyong mga kamay para hindi mo po iabot sa amin ang aming mga kahilingan. Naniniwala po kami, O Diyos, na sa bukas mong pandinig at sa kita mo po ang aming pangangailangan. Kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat sa tuwing kami ay umihiling sa inyo, hindi po kami naghihintay ng matagal at mabilis po naming natatanggap ang mga pagpapalang hinihiling naming nagmumula sa iyo, O Diyos. Salamat po. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo patuloy ang mga kapatid po naming nagdaranas o nagdurusa, Panginoon, o may pinagdadaan ng mga karamdaman. Ang kanila, Panginoong, mga pisikal na katawan ay naghihirap at naniniwala po kami na ang pag-asa ng iyong mga anak na ito na nagdirusa na kanilang mga karamdaman sa oras na ito, O Diyos, ay ang pag-asang nagmumula sa iyo ang kagalingang patuloy mong ibinibigay sa lahat ng mga humihingi na kagalingang ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga tumatawag sa iyong dakilang pangalan sa pamamagitan po ng paghiling ng aming mga kagalingan sa karamdaman, O Diyos, ay matatanggap ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Panginoon, ang iyong pong mga anak, hindi po namin kayang isa-isahin ang iyong mga anak na ito, ang mga tupa, na ngayon, O Diyos, ay nagtitipon sa kawang ito na nangangailangan sa kanilang mga pamilya. Financial man ito, O Diyos, kalutasan man sa anumang uri ng problema, mga problema sa relasyon, o meron mang ano pang ibang kanilang pinagdadaanan, O Diyos. Alam nyo po, batid nyo po, Panginoon, ang lahat ng pinagdadaanan ng iyong mga anak. Ang bawat kalagayan ng iyong mga anak, O Diyos, ay wala pong naitatago mula sa iyong paningin, Panginoon. Kaya, Panginoon,
aming Diyos na buhay na nasa langit, hinihiling po naming ipagkaloob niyo po, O Diyos, ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Aming Ama sa langit, nagpapasalamat din po kami muli sa isang linggong naranasan namin na ang pag-iingat na ito, O Diyos, ay patuloy mo pong ibibigay sa amin sa mga susunod pang linggo na ibuhay namin sa labas ng bahay-sambahang ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sapagat ang pag-iingat mo ay patuloy po naming nararanasan maging sa labas ng bahay-sambahang ito kasama ng aming buong pamilya, kasama ng aming mga mahal sa buhay, at sa lahat, Panginoon, ng kapatiran, sa bawat tahanan, O Diyos, kasama po sa mga kapatid naming hindi pa nakakadalo at nasa tumutunghay sa computer o sa internet, Panginoon. Ang pagpapala at biyaya, O Diyos, ay patuloy mo pong iparanas sa iyong mga anak. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay pansamantalang mag-iiwa-hiwalay. Ingatan mo po kami sa labas ng bahay-sambahang ito. Patuloy po kaming umihiling na pagsama-samahin mo po kami sa mga susunod na gawain ng simbahang ito. Higit po, O Diyos, sa darating po na Huwebes, muli mo po kaming ipunin upang aming magunita ang mga gawaing patungkol, O Diyos, sa pinagdaanan mo, Panginoon, nung kayo po ay nandito pa sa mundong ito. Kasama po ng aming mga kapatid sa Biyernes, O Diyos, sa amin pong gawain ng paggunita namin sa 7 huling wika mo, Panginoon, na hinabilin sa amin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinudulog ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga anak mong gagamitin na tagapagpahayag ng iyong banal na salita. Salamat din po, O Diyos, sa binubuo ng bawat linggong mga ginagamit mo, O Diyos, upang patuloy na lumago, maging maayos at organisado ang aming pong pananambahan na ito, O Diyos. Simula, Panginoon, sa umaawit, sa praise and worship, sa liturgies, sa computer, sa internet, sa video, sa recordings, Panginoon. Sa mga anak mo, O Diyos, na patuloy na dumadalo, Panginoon. Sa mga anak mo, O Diyos, na hindi pa nakakadalo, samahan mo ang mga anak mong ito, O Diyos, at patuloy na igawi sa lugar ng pananambahan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po, aming Ama. Sa amin pong muling pagkikita-kita, bit-bit namin, Panginoon, ang magagandang balita at kasiyahan, katuwaan sa labas ng bahay-sambahang ito, sapagkat kami, O Diyos, ay patuloy mong sinasamahan sa buhay namin araw-araw. Kaya muli po, Panginoon, ibinabalik po namin sa inyo ang aming pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa iyong makapangyarihan, banal at dakilang pangalan. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng iyong banal na Espiritu, sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you.